This happened 2 years ago. Dahil sa malapit na ang Vermonts at gusto naming maiwasan yung peak tourist season sa may Baguio, nag-decide kaming pamilya na umakyat na sa Baguio, 4 days 3 nights. Buong pamilya kami, ako, 3 kong kapatid, 5 years old na pamangkin, si mama at papa, saka 2 tita. Sa loob ng 4 na taon naming pagbabakasyon sa Baguio, isang driver lang kinukuha namin. Kabisado niya na daw kasi yung Baguio, saka good naman experience namin sa kanya, kaya consistent na siya yung kinukuha namin. Pero ngayon, gawa nga ng September kami pupunta, hindi siya available, at napilitan kaming pumili ng ibang driver, yung napunta sa amin mas bata. Halosing edaran ko lang. Since madalas naman kami sa Baguio, natutulog na lang kami on the way. Di na kami tumitingin sa view, total madilim pa naman. Pero lagi, walang mintis. Pag andun na kami sa specific parts sa Cannon Road, magsasalita na yung dati naming driver, "Ma'am sir, bubuksan ko lang po lahat ng bintana ah. Sensya na po." Walang mintis yan, sabay patay niya ng radyo, yung lamig na lang ng hangin sa kabugso ng hamog yung mararamdaman namin sa loob ng sasakyan. Mga 10 minuto din yon. May naririnig kaming sipol minsan, parang huni ng babae kung papakinggan mabuti pero iniisip na lang namin, galing lang yun sa vibrations sa loob ng sasakyan. Paglagpas namin, bubulong ng kung ano si kuya. Sabay sign of the cross ni minsan, walang nagtanong sa amin kung para saan yung orasyon ni manong driver na yon. Sabi nga ni Papa, kanya-kanyang trip yan. Itong bago naming driver, walang ginawa na ganon o kahit anumang epektos. Diretso drive lang siya. Walang pinapansin, at nung andun na kami, malapit sa orasyon spot, nung lumang driver, wala pa din siyang imik, business as usual lang. Sa totoo lang, nag-expect kaming pamilya na magbubukas ng bintana doon, as is tradition. Nagtinginan na lang kami, nagtaka na kaunti, pero sabay-sabay sumubok na bumalik sa pagtulog, pero bago pa man kami makapikit, saktong pagkalagpas namin dun sa spot na yon sa Cannon Road, nagtanong yung 5 years old kong pamangkin sa batang driver, "Kuya, bakit di kayo huminto? Bakit? Anong meron?" Tanong ni Kuya Driver, "May babae nakatayo doon sa malaking liko kanina eh." Sumisigaw. Nung hindi tayo huminto, tinuro tayo tapos ngumiti. Alam niyo ba yung beach resort sa Cavite na haunted daw? Di ko napapangalanan, pero madalas kami doon noong mga bata pa kami, pero day swimming lang. Hindi kami nagpapagabi kasi sabi nga haunted daw. Oo, naranasan ko na yon, may mga sumisit-sit kahit walang tao or yung bubulong sa tenga mo ng pangalan mo. Basta wag ka lang daw lilingon payo ng matatanda sa amin. At huwag magpapadilim, hehe, pero one time matitigas ulo ng mga insan namin na mas matanda sa akin. Nakita nila mga tropa nila at nagpaiwan sila. Kwento na lang nila to kasi di ako kasama, mga 6 years old pa lang ata ko neto, tapos sila mga 15 to 17 na binatilyo na, bali ganito, nag-overnight sila, kumuha sila ng cottage, at nag-inuman. Night swimming pa. Tapos tarawanan, hiyawan. Nang bulabog talaga sila. May mga sumisit-sit na daw na tumahimik sila, aba di nila pinansin, walang multo-multo. Walang engka-engkanto. Grabe. Yung isa naming insan na may third eye, natatakot na. Ikanya kasi, may mga nakikita na siya gumagapang sa kisame, at nakabitin patiwarik sa may pinto. Mga elementong nakakakilabot. Pinapaalis na talaga sila, kaya nagyayaya na siya umuwi, kaso syempre, mga bata. Pinagtatawanan lang siya. Walang naniniwala. So ayun, tiniis na lang niya yung takot niya, kahit sabi niya yun isa nakadikit ang bibig sa tainga niya, "Manganganib ang buhay niyo dito, umuwi na kayo." Malamig at nakakapanindak na boses daw ang naririnig niya. Ayaw na niyang tignan, kasi hindi niya masikmura ang itsura ng mga ito. Pumikit na lang siya, ayon. Hindi nagtagal, yun isang kasamahan nila, na jejebs na. May tao pa sa CR. Kinatok niya ng kinatok. "Uy paring Ben, ang tagal mo naman dyan, nagsasarili ka lang ata, lumabas ka na." Lalabas na din kasi to, hiyaw ng kaibigan nilang pinagpapawisan na ng malamig habang malakas na kinakatok ang pinto ng CR. "Ano ba paring Ben? Pag di mo pinapasok tong si Chong dito magkakalat yan." Hirit ng isa pang lasing nilang kaibigan. Puno ng hiyawan at asaran ang buong kwarto. "Tangina nyo, magpatulog nga kayo. Kung ayaw nyo pagtatagain ko kayo." Sagot nito na may halong singhal at galit, nagtatawanan ulit ang lahat.
Paring Ben, wag ka na matulog dyan. Nagtatarawanan silang lahat maliban sa insan ko. Takot na siya dahil nakita daw niya dahil sumilip siya ng onti na may kamay na usok na humihila sa binti ng kaibigan nilang si Chong na tila gusto na siya kunin. Parang anytime bubukas na ang lupa at hihilahin na siya. Per, ano nang ganap dyan? Ansaya nyo mga tol ah. Tindi na amats, sabi ng kaibigan nilang kararating lang. Nagtinginan ang lahat. Si Ben na akala nila ay nasa CR ay kakarating lang. Narinig nila ang deadbolt ng CR na tila binunuksan na. Ayaw nyo magsitigil ah, hintayin nyo ko at makikita nyo, sabi ng boses sa CR, nakaripas sila ng takbo. Sabi pa ng isa kong insan hinanda na niya kagad ang bote ng MP na kung sakali mang lumabas ang tao sa CR ay babatuhin niya ng bote, nang makauwi na ang lahat at mahimasmasan, nakapagkwentuhan na sila ng kung ano ba talaga ang nangyari. Sabi nila, hindi pala nila na-check ang kwarto nang mag-check-in sila. Ni hindi man lang nila inalam kung may tao ba sa CR, yung kaibigan naman nilang si Ben, nun may siya, kumatok siya sa CR pero nakalock. Kaya akala niya may tao kaya lumabas na lang at doon umihi sa may pader sa labas. Ngayon ang CR pala mula simula palang nakalok na talaga mula sa loob. Malamang daw, may natutulog talagang tao sa loob. Kung nagtagal-tagal pa sila malamang nataga na sila. Baka may sapak pala yun, nakapasok at natutulog sa mga cottage. Dahil mura lang ang entrance, at halos walang mga bantay, baka nakapuslit siya, at doon na tumira, sabi naman ng tito ko, yung mga naramdaman, narinig at nakikita ng insan ko na mga elemento, ay marahil wala namang balak silang saktan. Bagkus binabalaan pa sila. Marahil, tinatakot talaga sila para umalis na kasi may tao sa CR. Mapapanganib talaga sila dun, sa tuwing nakwikwento to, kinikilabutan talaga ako. Mga ilang buwan or taon na din ata, tuluyan nang nagsarado ang nasabing resort. Please like, comment and subscribe kung gusto nyo pa makarinig ng mga nakakapanindig balahibong kwento. Sa mga gustong magpa-shoutout comment lang po kayo sa ating comment section. Maraming salamat po.